Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon. Sabi dito, the Securities and Exchange Commission has filed a criminal complaint against Villar Land Holdings Corporation, its related entities, and several officers for alleged market manipulation, insider trading, and misleading disclosures that regulator said distorted share prices and misled investors. Yan ngayon ang breaking news mga kababayan. Nakita ninyo yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Walang sinisino po, kahit kaalyado. Sa bagay niya Mr. Maravillas, yung mga Villar naman balingbing. Mas kaalyado na mga Duterte, pero naging kaalyado. Mga kababayan, kapartido pa nga dati ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Nationalista Party. Yung ating Pangulo, dati din na Nationalista Party. At si Camille Villar, kasama sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya lang balingbing O diba? Mas matimbang si Sara. Pero hindi man yun tinitingnan doon mga kababayan. Kung kaalyado, hindi kaalyado. Kundi, ano ba ang kanilang mga ginagawa? Kung may mga paglabag sa batas, kaalyado, hindi kaalyado, mga kababayan, kailangang papanagutin sa batas. Iyon ang strong message ng Marcos administration. So ito ngayon ang breaking news, mga kababayan, sinampal ng patong-patong na kaso. So sabi rito, the SEC alleged that Villar Land misled investing public in distorted the company share price through false and misleading statements, including its claim that total assets has risen to 1.33 trillion pesos. Madaling sabi, binodol yung publiko. Kung sa Bicol or sa Tagalog, binodol ang ating mga mamamayan. Buong pamilya po yung respondents. Name respondents in the complaint for violation of the Securities Regulation Code are Villar Land Chairperson and former Senate President Manny Villar, one of the country's richest. Yung kanyang asawa, si dating Senator Cynthia Villar. Yung mga anak na si Mark and Camille Villar, incumbent senators. Pareha sila mga kababayan, incumbent senators. At saka si Paulo Villar, Cynthia Habares, Ana Marie Pagsibigan at si Garth Castañeda. Mga opisyal siguro yon, mga kababayan ng company na pag-ari ng mga Villar. So dito natin nakikita ang resolve ng ating Pangulo. Hindi lang dito sa korupsyon, sa flood control, kundi sa iba-ibang mga krimen. Nakita ninyo? Si Digong, diniliber sa sa dahig. Yung may-ari ng Universe, si Pacquiao, kulong. Si Tebes, kulong. Wanted ngayon, mga kababayan, si Atong Ang, si Harry Roque, yung Chinese na mayor, si Alice Goo, kulong. Ngayon yung mga mga sangkot sa flood control, dating senador Ramon Revilla, namumuro na rin po mga kababayan yung iba pang mga senador tulad ni Jinggoy, ni Villanueva, si Chisa Escudero niya Mr. Maravillas, tahimik. Pero may case build-up po laban sa kanila. Si Mark Villar, nabanggit din sa mga testimonies. Then, siyempre, yung mga contractors, yung pamilya Diskaya, yung mga engineers ng DPWH, tapos may case build-up din kay DPWH Secretary Bunoan. Wala pang nakagawa niyan mga kababayan na administrasyon. Kaya yung mga DDS mga kababayan, gustong-gusto na nilang ipalit si Sara Duterte. So maintindihan natin kung bakit excited sila. Buhay pa yung ating Pangulo, gusto na nilang tigbakin sa mga balita. Ayan tuloy mga kababayan. Yung mga nagpakalat ng fake news, hinabol na ng NBI at saka PNP. Kakasuhan po sila. You see?
O ngayon, going back dito mga kababayan sa ating balita, asisaldi ko pa pala, nakalimutan ko yung ating kababayan, wanted na rin. So, napakarami na mga personalities, big names. Sa Marcos administration po, walang sinisino. Kaya fake news, yung mga pinapakalat po ng mga DDS na walang big fish. Anong tawag ninyo rito, mga kababayan sa mga personalities na to? Di ba? Pinaghahabol ng ating administrasyon. Kasi hindi po pwede po yung ganito. Di ba po? Ayan o. Also included are related entities, Infra Holdings Corporation, and MGS Construction, a construction company pa pala. And their officers, Virgilio Villar, who is Manny's brother, Josephine Bartolome, Jerry Navarrete, and Joy Fernandez. The SEC filed the complaint after investigating Villar, Alan's public disclosures and trading activities, especially noong 2024 financial statement, reporting that its total assets shot up to 1.33 trillion pesos and its net income to 999.72 billion pesos mula sa 1.46 billion the previous year. Pinalobo ng todo. You see? Kaya inimbestiga po, pinalobo ng todo. Ngayon, sabi ng kanilang kumpanya, this was due niya to the revaluation of its real estate holdings. Pero sabi po ng Securities and Exchange Commission, SEC contended that the company disclosed these figures even though the audit of the 2024 financial statements anya was still ongoing at the time. When the audited financial statements were submitted, Villar Land reported assets of 35.7 billion pesos, which was much lower than initially disclosed. Pinatungan ng todo, mga kababayan. Para siguro maibenta nila yung mga kalupaan nilang pinagbibili sa napakamurang alaga sa mataas na presyo. Bodol, mga kababayan, matindi. The SEC alleged that the Infra Holdings Corporation and MGS Construction created artificial demand for Villar Land shares through trading activities. It further alleged that Camille Villar engaged in insider trading by buying 73,600 shares of the company noong December 2017, shortly before the company's share price shot up due to the release of corporate disclosure. It noted that the accreditation anya of the eValue Philippines Incorporated, Villar Land's property appraiser, was revoked in November after it found that its valuation reports were unreliable. Nirevoke pala. Hindi unreliable po yung valuation nila. May patong na meteoric na patong. Pinalobo ng todo, mga kababayan, para yung value tumaas. Pag nagbenta sila, langit. Di ba po? Ganon yung strategy pala. So sabi dito, its reports were used as the basis anya for the allegedly inflated value. Pinalobo talaga. Masyadong inflated yung value ng Villar Land assets. Siyempre, para po maibenta nila sa mga buyers nila ng napakataas na presyo. Inflated yung value ng pag-appraise. Nakita na ninyo kung paano sila yumaman? Sumobra, mga kababayan. Inasilip ng Securities and Exchange Commission. Last year pa to, pinag-uusapan, mga kababayan. So ngayon po, nag-case build up sila. Finailan na ng kaso. Dahil sa kanilang pagmanipula sa presyo. Market manipulation. You see? SEC Chair Francis Lim said, the Commission safeguards investor confidence which is necessary niya for the growth of the capital market in the business sector. In this light, sabi po ng SEC, it's firm in addressing fraudulent and manipulative acts that mislead the investing public and distort our capital markets.
The commission likewise enjoins publicly listed companies to uphold the highest standards of good corporate governance to help strengthen and sustain investor confidence, badly needed by our capital market, sabi po ni Lim sa kanyang statement. Tapos kayo ngayon, yung pamilya Villar, mga kababayan, finailan sila. Buong pamilya, mga kababayan, ng criminal complaint, market manipulation and insider trading, bambobodol, madaling sabi, panluloko. Ito yung mga tinatago nila. May sabi po sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Daing tagong hilom, daing mabubulkar, sabi sa Bicol. O ito ngayon, sumingaw. Kaya sabi nga po, mga kababayan, behind anya, every great fortune, there is a crime behind. Di ba po, mga kababayan? So itong patunay, walang sinisino po ang Marcos administration. Pag mali, abulin ka ng batas. Papanagutin ka. Walang kaibigan, walang kamag-anak. O sino pa sa inyo ang magsasabi na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, weak leader, yung pinakang malalaki na mga pangalan sa politika ang pinaghahabol, mga kababayan? Kasi nga po mali. Baka sabihin na naman po ng iba, political persecution ito. Hindi po siya political persecution. Pag mali, kailangang panagutin. Hindi pwedeng palampasin ang ganitong mga uri, mga kababayan, ng gawain. Kaya mabuhay ang ating Pangulong BBM. BBM. Now you know kung bakit yung mga kaalyado ni Sara, gigil na napatalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May mga motorcade na naman po ang ginagawa. Kaya lang, hanggang lang sila sa motorcade. Yung grupo ni Mike Defensor, ni Chavit, nag-motorcade sa EDSA. Sa Cebu, inarang sila, walang permit. Ayan Kakarampot na lang, mga kababayan. Nagsisimula sila ng mga ganyan para gatungan ang EDSA People Power. Kasi di ba, magpipibrero na, bukas Pebrero na. Gustong manggatong ng EDSA People Power, motorcade uli sila. O, ayan lang po, kakarampot. Siyempre, pinunduhan siya. Alangan man walang pundo. Sigurado yung mga participants dyan may panggasolina. At may sobre, mga kababayan. Ganun lang po dito. Grupo ni Chavit at saka ni Mike Defensor. Pilit na pilit. Hindi man pinapansin ng ating mga mamamayang Filipino. Si Sara nandun sa dahig, waiting for, para hindi paginalaan. Naghihintay na matigbak yung ating Pangulo. Habang yung mga minions nila, gigil na. Dapat na niya si Sara na ang umupo kasi seryoso na yung ating Pangulo. Yan na niya yung sinasad sa konstitusyon. Sabi ni Roy Naguanson, gigil na po. Wala kayong magagawa kasi puro fake news yung pinapakalat po ninyo.